Kung papasok ka ngayon sa isang modernong dealership ng kotse, para kang pumapasok sa isang tunay na patibong sa pananalapi. Ang karaniwang presyo ng isang bagong kotse ngayon ay lumalagpas na sa 35,000 euro. Ikinukulong ng mga dealer ang mga mamimili sa mga pautang na tumatagal ng 7 taon na may mga interest rate na halos kapantay ng mga credit card. Pero hindi ang nakapaskil na presyo ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay kung ano talaga ang nakukuha mo kapalit ng iyong pera. Kapag bumibili ka ng modernong kotse, hindi ka bumibili ng isang mekanikal na bagay. Bumibili ka ng isang smartphone na may 4 na gulong na mabilis bumaba ang halaga, isang software subscription na hindi mo talaga pagmamayari, na nagre-record ng bawat biyahe mo at sadyang dinisenyo para malugi ka sa sandaling mag-expire ang warranty. Ngunit may tahimik na pag-aaklas na unti-unting umuusbong sa mga garahe. Ang mga mekaniko, mga praktikal na tao, gamit ang kanilang sariling pera, at mga matatalinong driver ay lubusang tinatanggihan ang kasalukuyang merkado ng sasakyan. Gumagamit sila ng isang estratehiya na tinatawag na ang loophole ng pre-screen na kotse. At ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ng eksakto kung paano ito gumagana. Para maintindihan ang loophole, kailangan mo munang maintindihan ang bitag. Tingnan mo ang dashboard ng kahit anong sasakyan na ginawa pagkatapos ng 2018. Nawala na ang mga pisikal na gauge. Nawala na rin ang mga dial ng aircon. Nawala na rin ang mga matitibay na plastic na boton ng radyo. Sa halip, isang napakalaking maliwanag na touchscreen ang nakalagay sa gitna ng konsol. Sasabihin sa inyo ng mga gumagawa ng sasakyan na ito ay isang high-end na pagpapabuti, isa itong kasinungalingan. Ang isang simpleng murang glass screen ay mas mura pang gawin kaysa sa 30 analog switch na magkakahiwalay ang wiring. Isa itong pagtitipid na pinapakita bilang inobasyon. At isa itong time bomb para sa iyong bulsa. Sa isang sasakyang 20 taon na ang tanda, kapag nasira ang dial ng aircon mo, pupunta ka lang sa junk shop, bibili ng plastic na boto ng ilang euro, ikakabit mo ulit at muling lalabas ang malamig na hangin. Sa isang modernong sasakyan, ang mga control ng aircon ay naka-integrate na sa software ng touchscreen na ito. Kapag ang screen ay hindi maiiwasang matanggal, matapos mabilad sa araw o kapag nasunog ang internal na processor dahil sa sobrang boltahe, mawawala sa iyo ang iyong heater, defroster o radyo sa kotse. Halos hindi na magagamit ang kotse. At kapag dinala mo ito sa dealer, hindi nila kayang ayusin ang screen. Pinalitan nila ang buong infotainment module at bibigyan ka ng sobrang mahal na bill. Ang kotse mo ay parang itinapon na lang sa junk shop dahil sa isang software bug. Pero ang mga touchscreen ay simula pa lang. Ang totoong panlilinlang ay tahimik na gumagana sa likod ng lahat. Bawat sasakyan na lumalabas ngayon mula sa linya ng produksyon ay may kasamang integrated na telematics system na laging konektado sa cellular network. Nagmaneho ka ng makinang may bigat na 2 tonelada na nangongolekta ng iyong data sa real time habang nasa highway ka. Aktibong minomonitor ng mga sistemang ito ang paraan mo ng pagpreno, pagbilis at eksaktong mga lugar na pinupuntahan mo araw-araw. At ang nakakakilabot na katotohanan ay kamakailan lang na ibunyag sa publiko, malalaking kumpanya ng kotse ang palihim na nag-impake ng mga datos ng pagmamaneho na ito para ibenta sa mga data broker na siya namang direktang nagbebenta nito sa iyong insurance provider. Ang mga driver sa buong mundo ay nakakaranas ng pagdoble ng kanilang insurance premium magdamag. Hindi dahil sila ang may kasalanan sa isang aksidente, kundi dahil mismong kotse nila ang nag-report sa kanila dahil sa sobrang lakas ng pagpreno bago ang isang dilaw na ilaw. Nagbabayad ka para sa pribilehiyong mabantayan at ma-extort ng makinang nakaparada sa sarili mong driveway. At ang mga mekanismo sa ilalim ng hood ay kasing daliring itapon. Upang makamit ang lalong humihigpit na mga pamantayan sa emisyon, iniiwan na ng mga gumagawa ng sasakyan ang mga subok at matitibay na makina. Naglalagay sila ng maliliit na 3 silindrong turbocharged na makina na labis ang stress sa mga karaniwang SUV. At ipinapares ang mga ito sa mga continuously variable transmission na sa totoo lang ay mga pinaganda lang na metal belts. Sa halip na mga totoong gearbox na may gears. Ang matinding presyo ng turbo ang nagpapasabog sa mga gasket ng cylinder head. Ang panloob na friction ng mga continuously variable transmission ay ginagawang alikabok ang mga metal na belt. Ang mga powertrain na ito ay parang granada na may mitsa na 100,000 kilometro. Ang buong modernong merkado ng sasakyan ay isang patibong, ngunit may paraan palabas. Ang loophole ng pre-screen na kotse ay tumutukoy sa isang tiyak na yugto ng kasaysayan ng sasakyan.
Tinatawag ito ng mga mekaniko na gintong panahon ng paggawa na humigit kumulang mula 1996 hanggang 2008. Bakit? 1996? Ito ang taon kung kailan ipinataw ng regulasyon ng Europa ang OBD2 diagnostic system sa lahat ng kotse na ibinebenta sa merkado. Ang mga sasakyan noong panahong iyon ay may modernong electronic fuel injection. Ibig sabihin ay madaling mag-start kahit malamig na malamig ang panahon. Mayroon silang mga electronic sensor na maaari mong basahin gamit ang simpleng scanner na nagkakahalaga ng 20 euros na mabibili sa kahit anong tindahan ng piyesa ng sasakyan. Mayroon silang mga airbag at modernong passive safety. Ngunit dahil ginawa sila bago ang 2008, wala silang dalang anumang digital na lason. Walang touchscreen, walang cellular modem na nagbo-broadcast ng iyong lokasyon. Walang sistema ng automatikong pagpatay at pag-restart ng makina na sumisira sa starter tuwing humihinto sa bawat traffic light. Gumagamit sila ng totoong susi na gawa sa metal, matibay na copper wiring at mga analog na dashboard na madaling basahin sa isang tingin. Makukuha mo ang lahat ng pagiging maaasahan ng modernong inhenyeriya nang walang anumang pagmamanman o marupok na electronics. Kaya, ano nga ba talaga ang bibilhin natin? Hahanapin natin ang mga analog na alamat. Maghanap ng Toyota Corolla o Honda Accord mula huling bahagi ng 1990s o unang bahagi ng 2000s. Pumili ng mga modelong may 4 na silindro. Ang mga makinang ito ay gumagamit ng makakapal na engine block o solidong aluminum na may timing chain imbes na marupok na interference belt. Pinagpares ang mga ito sa hydraulic na 4-speed automatic transmission na may totoong physical na gears. Ang mga powertrain na ito ay kilala sa pag-abot ng higit sa 300,000 kilometro, basta't regular lang ang pagpapalit ng langis bilang tanging maintenance. Kung kailangan mo ng isang versatile na utility vehicle, maghanap ng Volkswagen Transporter T4 o Mercedes Vito mula huling bahagi ng 1990s na ginawa bago naging komplikado ang lahat dahil sa mga complex na engine management software. Kung gusto mo ng isang malaking sedan na matibay at matatagalan, hanapin mo ang ultimate FAI na sasakyan sa merkado. Isang Mercedes klase EW210 o isang BMW Serie 5 E39 mula sa huling bahagi ng 1990s. Ang mga sasakyang ito ay dinisenyo para sa daan-daang libong kilometro, may malinaw na mekanikal na arkitektura at ang mga piyesa nila ay madaling hanapin kahit saan at hindi mahal. Ganito mo isinasagawa ang trick na ito sa totoong buhay. Hindi ka magpa-finance, mag-iipon ka ng cash. Iiwasan mo ang mga kumikislap na dealership na may mga mapilit na ahente at mga mapagsamantalang financial advisor. Direkta kang bibili sa mga pribadong nagbebenta. Hahanapin mo ang mga pisikal na palatandaan ng isang sasakyang ginawa para tumagal, isang totoong susi na bakal na iniikot sa isang mekanikal na silindro, mga makakapal na plastic na boton ng aircon na may tunog kapag iniikot. Isang tradisyonal na kambyo nakakabit sa isang totoong bakal na kable na konektado sa transmission, hindi isang digital na rotary selector. Kapag bumili ka ng analog na sasakyan na 20 taon na ang tanda, hindi ka lang nakakatipid ng pera. Pinuputol mo rin ang data pipeline na nagpapahintulot sa mga gumagawa ng sasakyan na subaybayan ka, pagkakitaan ang iyong driving habits at kontrolin ang iyong sariling sasakyan mula sa malayo. Hindi lang ang sektor ng sasakyan ang gumagamit ng ilusyon ng makabagong teknolohiya para ubusin ang laman ng iyong bank account. Ang parehong taktika ay kasalukuyang ginagamit sa iyong kusina ngayon. Ang mga appliances na binili mo ay sadyang dinisenyo para masira sa takdang panahon at may paraan para malusutan ang monopolyo ng mga appliance.